Pamagat, ang di inaasahang paglapag sa Clark, ang araw na nagbago ang pananaw ng mga elitista ng Maynila. Isang chartered flight na lulan ang 14 sa mga pinakamayayamang Filipino-Chinese na negosyante sa Pilipinas ang lumipad mula Maynila para sa isang golf tour sa Cebu. Ang mga pasahero, pawang mga bigatin sa industriya ng pagbabangko, real estate at parmasyutiko mula sa mga eksklusibong subdivision tulad ng Forbes Park at Dasmariñas Village ay may average na edad na 72. Ngunit dahil sa isang biglaang super typhoon, napilitan silang mag-emergency landing sa Clark International Airport sa Pampanga. Sa probinsya, sigurado ba tayo diyan? Ligtas ba roon? Bulong-bulungan nila, puno ng pag-aalala. Subalit, ang mga sumunod na pangyayari ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mga taong ito, na sanay sa pinakamagarang serbisyo sa buong buhay nila, ay natulala 5 minuto pa lang matapos tumapak sa lupain ng Pampanga. Isang karanasang nagsimula sa isang emergency landing. Talaga bang mauunlad na bansa lang ang may ganitong sistema? Ito ang nakakagulat na pahayag na binitiwan ng isang 78 taong gulang na pharmaceutical tycoon sa mga mamamahayag sa Maynila na yumanig sa alta sosyedad ng bansa. Ano ba ang nakita nila sa Clark para sabihin ito ng mga taong buong buhay na ipinagmamalaki ang kanilang katayuan sa Maynila? Ibubunyag ng isang flight purser na may 15 taong karanasan ang kahanga-hangang kwentong kanyang nasaksihan. Bago tayo magsimula, para suportahan ang aming channel, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito. Nagpapasalamat kami sa lahat ng aming mga subscriber. Naway palagi kayong malusog at masaya. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Paano naging posible ito? Hinding-hindi ko makakalimutan ang sandaling iyon. Ako si Isabel Reyes, isang flight purser sa isang private airline sa Pilipinas sa loob ng 15 taon. Nilibot ko na ang buong mundo at nagsilbi sa hindi mabilang na mahahalagang tao, ngunit ang karanasan sa araw na iyon ang lubusang nagpabago sa aking buhay. 3:00 ng madaling araw, puno ng tensyon ang loob ng eroplano habang tinatawid namin ang Visayan Sea. Isang emergency na mensahe ang aming natanggap. Ang aming destinasyon, ang Mactanguiente Cebu International Airport, ay tuluyan nang isinara dahil sa super typhoon. Ganoon din ang sitwasyon sa Iloilo at Bacolod. Buong Visayas ay nasa ilalim ng bagsik ng bagyo. Agad na naghanap ng alternatibong paliparan ang aming kapitan at ang huling opsyon ay ang Clark International Airport. Nang lumabas ako sa cabin para ipaliwanag ang sitwasyon sa mga pasahero, parang nanigas ang puso ko. Sa 14 na pasahero, ang pinakamatanda ay 78 at ang pinakabata ay 65. Lahat sila ay mga haligi ng industriya ng pananalapi at parmasyutiko sa Maynila. Sa Clark, sigurado bang ligtas doon? Unang nagtanong ang 71 taong gulang na real estate magnate na si G. Antonio Tan. Halata ang kaba sa kanyang boses. Hindi ba delikado sa lugar na iyon? Paano ang seguridad? Sunod-sunod na tanong ng iba. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang tungkol sa Clark ay ang dating base militar ito. Ngunit bilang isang crew, kailangan kong pakalmahin ang mga pasahero. Ang Clark International Airport po ay isang world-class na paliparan. Huwag po kayong mag-alala. Kahit sa sagot ko, madilim pa rin ang kanilang mga mukha. Lalong-lalo na si Don Ricardo Chua, isang 78 taong gulang na may-ari ng isang dambuhalang pharmaceutical company na mariing tumutol. Hindi ba't mas mabuti kung sa Hong Kong o Singapore na lang tayo lumapag? Itong Pilipinas. Halata sa tono niya ang pagmamaliit. Dahil sanay sila sa pinakamataas na antas ng serbisyo, ang imahe ng isang probinsya ay isang malaking kabiguan para sa kanila. Kahit na ipinaliwanag ng kapitan na dahil sa fuel at lagay ng panahon, Clark na ang tanging pagpipilian, na natiling mabigat ang atmosfera. Nanalangin na lang ako na sana'y matapos ang lahat ng walang problema. 30 minuto bago lumapag, narinig ko ang komunikasyon sa control tower sa aking headset, ngunit may kakaiba. Alam na ng control center sa Clark ang impormasyon ng aming eroplano at sumagot sila na nagtalaga na sila ng staff na sasalubong sa amin. Sandali akong nagduda sa narinig ko. Sa isang emergency landing situation, paano sila nakakakilos ng ganito kabilis? Kahit sa Changi Airport sa Singapore, hindi ko pa nakita ang ganito kabilis na pagtugon. Pati ang kapitan ay nagulat. Kinumpirma niya ulit. Ang sagot ng control tower ay matatag. Kaya naming maglaan ng wheelchair access at pansamantalang tuluyan. Lahat ng protocol ay isinasagawa na at sa loob ng 5 minuto, handa na ang lahat. Habang ipinapaalam ko ito sa mga pasahero,
Naisip ko, totoo kaya ito o pampakalma lang nila? Ngunit paglapag namin, lahat ng duda ko ay naglaho. Ang runway ay perpekto at ang gabay ng ground control ay tumpak. Ang daan papuntang gate ay nakahanda na para bang isa itong naka-schedule na flight. Nang tuluyang huminto ang eroplano at tumunog ang anunsyo, tiningnan ko ang mga mukha ng pasahero. May ilan pa ring kinakabahan, ngunit may bahid na rin ng ginhawa dahil sa maayos na paglapag. Pagbukas ng pinto ng eroplano, 3 staff ng airport ang naghihintay sa gate. Isa sa kanila ang bumati sa amin sa matatas na Ingles at Filipino. Welcome po sa Clark International Airport. Alam po naming nabigla kayo sa biglaang paglapag, ngunit gagawin po namin ang lahat para maging komportable kayo. Natigilan ako. Totoo ngang may nakahandang sasalubong. 5 minuto lang, sa isang emergency situation, hindi ko maisip ang ganitong bilis ng pag-aksyon. Pati si Don Ricardo ay nagulat. Paano nila nalaman na darating tayo? Kalmadong sumagot ang staff. Ayon po sa aming emergency landing protocol, agad po kaming naghanda. May nangangailangan po ba ng wheelchair? Nang sabihin ni Jitan na may problema siya sa tuhod, wala pang 1 minuto, isang wheelchair at isang dedicated na guide ang dumating. Nasindak ako sa nakita ko. Kahit sa NAIA, hindi ko pa naranasan ang ganitong kabilis na serbisyo. Nagpatuloy ang staff. Pinadali na po ang proseso ng inyong immigration. Nakahanda na rin po ang inyong pansamantalang tutuluyan. May 3 hotel po kaming inihanda sa Clark Freeport Zone. Ipapaliwanag ko po ang bawat isa. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ng mga pasahero. Ang unang kaba ay napalitan ng pagkamangha. Habang papunta kami sa immigration, nilibot ko ang aking paningin. Kahit 4:00 na ng madaling araw, maliwanag ang paliparan at ang mga staff ay abala na parang tanghaling tapat. Ang kalinisan ay kamangha-mangha. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at ang mga banyo ay kasing linis ng sa isang 5-star hotel. Narinig kong bumulong si Don Ricardo, mas malinis pa kaysa sa airport ng Singapore. Ang immigration ay lalong nakakagulat. Walang komplikadong proseso o mahabang pila. May mga dedicated na staff na tumulong sa amin sa mga papeles at lahat ay natapos sa loob ng 10 minuto. Inalok pa nila kaming tulungan na i-contact ang golf course sa Cebu para i-reschedule ang aming laro. Bumulong sa akin si Don Ricardo. 15 taon na akong naglalakbay sa buong mundo, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganitong serbisyo. Wala nang kaba sa kanyang boses, kundi purong pagkamangha. Pagsakay namin sa bus papuntang hotel, napagtanto ko. 5 minuto mula sa emergency landing ang sistema nila ang nagbigay ng kapanatagan. Ang airport staff na naghihintay, iyon ang sandaling napalitan ng tiwala ang takot. Habang tinitingnan ko ang mga pasahero, naisip ko, simula pa lang ba ito? Ano pa kaya ang naghihintay sa amin? Hindi ko pa alam noon kung gaano kagimbal-gimbal ang mga mararanasan nila sa susunod na 3 araw. Lahat ay napipi sa tanawing bumungad sa labas ng bintana ng bus. Mag-aalas 5 na ng umaga, ngunit ang Subic Clark Tarlac Expressway, SC-TEX, patungong New Clark City ay maliwanag. Ang mga poste ng ilaw ay nagbibigay liwanag sa kalsada at ang mga sasakyan ay maayos na dumadaloy. Gabi pero ganito kaliwanag at mukhang ligtas. Namamanghang sabi ni G. Francisco Lim, isang 73 taong gulang na titan sa pananalapi. Ang mga naglalakihang gusali at maayos na pagkakaplano ng New Clark City ay kahanga-hanga rin. Ang ganitong kalaking planned city ay bihira kahit sa mga mauunlad na bansa, sabi ni Don Ricardo habang nakadikit ang mukha sa bintana. Sumang-ayon ang iba. Bilang mga taong ginugol ang buhay sa arkitektura at urban development, agad nilang nakita ang mataas na antas ng pagpaplano ng lungsod. Pati ako ay namangha. Bihira akong makakita ng ganitong kalaking modernong development sa Pilipinas. Lahat ng gusali ay moderno, ngunit may pagkakaisa sa disenyo na nagbibigay ng maayos na impresyon. Makalipas ang 30 minuto, pumasok kami sa Clark Freeport Zone at muli kaming nagulat. Kahit 5:30 na ng umaga, ang lugar ay buhay na buhay. May mga 24 oras na convenience store kung saan natural na pumapasok at lumalabas ang mga tao. May mga nagjo-jogging, papasok sa trabaho, at kahit mga babaeng nag-iisa na naglalakad. Ang kaligtasan sa gabi ay hindi isang espesyal na serbisyo. Ito ay pang-araw-araw na pamumuhay. Bumulong si Dr. Manuel Santos, isang kinatawan ng isang kumpanya ng gamot. Kahit sa BGC, bihira ang ganitong eksena sa gabi. Tama siya. Sa Maynila, pagsapit ng 10:00 ng gabi, karamihan ng mga establisimento ay sarado na at mapanganib para sa isang babaeng mag-isang maglakad. Ngunit dito, iba. Ang gabi ay parang araw sa kaligtasan.
Dumating kami sa hotel ng alas 6 ng umaga. Kahit pagod, ang mga mata ng mga pasahero ay dilat na dilat. Sinalubong kami ng staff sa front desk at bumati sa matatas na Ingles. Welcome po. Alam naming pagod kayo sa mahabang biyahe, pero sisikapin naming maging komportable ang inyong pamamalagi. Muli akong nagulat. Tulad sa airport, may staff din sa hotel na bihasa sa wika at pangangailangan ng mga bisita. Para po sa mga may problema sa paglalakad, naghanda kami ng mga kuwarto sa lower floors. Para naman po sa may mga dietary restrictions, maaari po kaming maghanda ng espesyal na menu, paliwanag ng staff. Bumulong sa akin si G. Tan, paano nila nalaman na darating tayo ngayon para makapaghanda ng ganito? Nag-alok pa ng isang mas kahanga-hangang bagay ang staff. Dahil po sa biglaang pagbabago ng inyong schedule, bilang paumanhin, mag-aalok po kami ng mga planong maaari ninyong gawin habang narito kayo. Inilabas niya ang isang tablet at ipinakita sa amin. Impormasyon tungkol sa mga primera klaseng golf course sa Pampanga, mga museo at makasaysayang lugar para sa mga interesado sa kultura, kumpleto sa travel time at mga detalye. Maaari rin po kayong mag-shopping sa mga outlet stores o kumain ng tradisyonal na Kapampangan cuisine. Maaari po namin kayong i-book. Bulalas ni Don Ricardo, kahit sa pinakamagandang hotel sa Maynila, hindi pa ako nakatanggap ng ganito ka-personalized na serbisyo. Habang paakyat kami sa elevator, tiningnan ko ang mga pasahero. Wala na ang bakas ng pag-aalala na nakita ko sa airport. Sa halip, napalitan ito ng kuryosidad at pananabik. Sinabi sa akin ni G. Lim, sa totoo lang, mayroon akong prejudice laban sa mga lugar sa labas ng Maynila. Patawad. Tumango ang iba. Bago pumasok sa kwarto, tumingin ako sa labas. Sumisikat na ang araw at unti-unting nagigising ang Clark. Mga taong papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga nagbubukas ng kanilang tindahan, lahat ay payapa at ligtas. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Hindi ko inakala na ang isang krisis tulad ng emergency landing ay mareresolba ng ganito kamaayos. Ang 5 minuto sa airport, ang biyahe papuntang hotel. Ngayon ko naintindihan kung paano nagbibigay ng kapanatagan ang isang mahusay na sistema. Ngunit may hindi pa ako alam, ang tunay na sorpresa ay magsisimula pa lang. Ang isang insidente na mangyayari ilang oras mula ngayon, isang insidenteng lubusang babago sa pananaw ng mga pasaherong ito sa buhay. Ang nangyari ng hapong iyon sa lobby ng hotel ay nagdulot ng matinding takot sa aming lahat at nasaksihan namin kung paano ang takot na iyon ay naging lubos na paghanga. Ang tunay na lakas ng lugar na ito ay hindi lang nasa sistema nito, nasa puso ng mga taong nagpapatakbo nito at sa kanilang pagpapahalaga sa buhay. Isang bansang kung saan ang kapakanan, kalusugan at urban planning ay magkakaugnay. Malapit na naming maranasan ang tunay na kahulugan nito. Alas 8:30 ng umaga ng iyon, habang pababa kami para mag-agahan, biglang napahawak sa dibdib at bumagsak si Don Ricardo Chua. Ang 71 taong gulang na tycoon ay may iniinom ng gamot para sa heart valve disease at ang stress mula sa mahabang biyahe ay nagpalala sa kanyang kondisyon. Nablangko ang isip ko. Nasa ibang lugar kami kung saan hindi kami pamilyar at isang matandang VIP ang bumagsak. Sa 15 taon kong serbisyo, ito ang unang pagkakataon. Si G. Tan at ang iba pang pasahero ay nataranta. Ricardo, gumising ka! Sigaw ni G. Lim habang tinatapik ang kanyang balikat. Ngunit wala siyang reaksyon. Namumutla siya, pinagpapawisan at hirap huminga. Agad akong tumakbo sa front desk. Emergency, may pasyenteng may sakit sa puso na hinimatay. Hindi nataranta ang staff. Kalmado niyang kinuha ang telepono, tumawag sa 911 at kasabay nito, kinuha ang first aid kit ng hotel. Papunta na po ang ambulansya. Pakiusap, ihiga ninyo ang pasyente sa komportableng posisyon. Sinunod ko ang utos niya. Inihiga namin si Don Ricardo sa sahig at itinaas ng bahagya ang kanyang mga paa. Ang oras ay tila bumagal. Ang 1 minuto ay parang 10. Sana dumating na sila, dasal ko. Sa Maynila, dahil sa traffic, aabutin ng hindi bababa sa 15 minuto ang ambulansya. Ngunit dito, iba. Eksaktong 4 na minuto at 10 segundo, narinig namin ang sirena. 3 paramedic mula sa 911 ang pumasok sa lobby, dala ang kanilang kagamitan. Napanganga ako sa bilis nila. Titingnan namin ang kondisyon ng pasyente. Agad nilang nilapitan si Don Ricardo. Ikinabit ng isa ang ECG monitor. Ang isa naman ay nagsuot ng oxygen mask. Ang pangatlo ay chinek ang blood pressure at pulso. Lahat ng kilos nila ay pulido at propesyonal.
Wala silang ipinagkaiba sa pinakamahuhusay na paramedic sa mundo. Irregular heartbeat, mababang presyon. Dadalhin na natin siya agad, sabi ng isang paramedic sa kanyang radyo. 78 anyos na lalaki, may history ng valve disease, kasalukuyang may paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Darating kami sa loob ng 7 minuto. Gumaan ang loob ko nang marinig kong ipinaliwanag ito ng paramedic sa akin sa Ingles. 7 minuto lang po papuntang ospital. Huwag po kayong mag-alala. Mabilis din ang paglipat kay Don Ricardo sa ambulansya. Sumama ako at si Gitan. Pagkakita ko sa loob ng ambulansya, muli akong namangha. Kumpleto ito sa mga modernong kagamitang medikal. Habang nasa biyahe, patuloy na mino-monitor ng mga paramedic ang kanyang kondisyon. Ipinapadala namin ang data ng pasyente sa ospital in real time. Pagdating natin, naghihintay na ang mga espesyalista. Ang golden hour ng 911 sa mismong pasukan pa lang ng ospital, nagsimula na ang paggamot. Mahigpit na hinawakan ni G, ang kamay ko. Magiging maayos kaya siya? Hindi rin ako sigurado, ngunit ang profesionalismo ng mga paramedic ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Eksaktong 7 minuto, dumating kami sa emergency room ng The Medical City Clark. Bago pa man huminto ang sasakyan, may mga medical staff nang naghihintay sa pasukan, 2 doktor at 3 nurse. Pagbukas ng pinto ng ambulansya, mabilis na inilipat ang stretcher. 78 anyos, lalaki, valve disease, suspected arrhythmia, maikling ulat ng paramedic sa doktor. Tumango ang doktor at agad sinuri ang pasyente. Nakahanda na ang cardiologist. Ipasok na siya agad. Sa pasukan pa lang ng ER, nagsimula na ang paggamot. Sumunod kami ni Gitan sa loob. Ang itsura ng ospital ay lubos na taliwas sa inaasahan ko. Ang ER ay parang lobby ng hotel sa kaayusan. Malinaw ang mga dibisyon at maayos ang daloy para hindi malito ang mga pasyente. Nang lumapit kami sa counter, isang staff mula sa International Patient Center ang agad na lumapit. Kayo po ba ang kasama ng dayuhang pasyente? Tutulungan ko po kayo sa lahat ng proseso. Muli isang dedikadong staff. Hindi na ako nagulat. Ang lugar na ito ay talagang handa sa lahat. Ipinaliwanag pa ng staff kung paano ipoproseso ang kanilang health insurance mula sa Maynila. Kung mayroon po kayong insurance, maaaring makover ang bahagi nito. Ang natitira ay maaaring bayaran ng cash o card. Nakahinga ng maluwag si Gitan. Ang ganitong sistema, bihira kahit sa mga pribadong ospital sa Maynila. Habang nakaupo kami sa waiting area, nagmasid ako. Puno ang ER ngunit hindi magulo. Ang triage system ay epektibong gumagana. Dahil suspected heart condition, mataas ang prioridad ni Don Ricardo at nakapasok siya sa examination room sa loob ng 10 minuto. Habang naghihintay, isang nurse ang regular na lumalabas para i-update kami. Tiningnan ko ang relo ko. 30 minuto pa lang ang nakalipas mula nang bumagsak siya sa hotel, pero nasa kamay na siya ng isang espesyalista. Sa Maynila, ang initial check-up pa lang sa ER ay aabuti na ng 1 oras. Sinabi sa akin ni Gitan, hindi normal ang bilis na ito. Sobrang bilis. Tama siya. Ngunit ito pala ang normal dito. Pagkatapos ng 15 minuto, tinawag kami ng nurse. Pamilya po ng pasyente, pasok po kayo. Sa loob, isang cardiologist ang sumalubong sa amin. Sa kalmadong boses, ipinaliwanag niya, tiningnan na namin ang resulta ng ECG at blood test. Kasalukuyan naming ginagawa ang cardiac ultrasound. Nakakagulat na ipinaliwanag niya ang mga medical terms sa paraang madaling maintindihan. Ang pagkitid ng balbula ay lumala, ngunit hindi pa ito nangangailangan ng agarang operasyon. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Naluha si Gitan. Salamat po, Doc, maraming salamat. Kapag natapos na ang lahat ng tests, makakapagbigay kami ng tiyak na diagnosis. Maghintay po kayo ng mga 30 minuto pa, sabi ng doktor. Bumalik kami sa waiting area. Doon ko napagtanto, iba ang pagtrato nila sa buhay dito. Hindi lang sila mabilis, kundi ang paraan ng pag-aalaga nila sa pasyente ay iba. Ang respeto at malasakit ay nakapaloob sa kanilang sistema. Makalipas ang 30 minuto, pinapasok kami ulit. At doon, muli kaming masasaksihan ang isang bagay na kagimbal-gimbal. Ang tunay na lakas ng sistemang medikal ng Pilipinas sa lugar na ito. Ipinakita ng doktor ang monitor. Kumpleto na ang lahat ng tests, ECG, blood test, chest x-ray, at cardiac ultrasound. Tiningnan ko ang relo ko. 50 minuto pa lang mula nang dumating si Don Ricardo sa ospital, tapos na ang lahat ng pagsusuri. Sa Maynila, ang pag-book pa lang ng ultrasound ay aabutin na ng ilang araw.
Ginamit namin ang AI-assisted diagnostic system para sa initial analysis at ako na ang nag-final check, sabi ng doktor, habang pinalalaki ang imahe ng puso. Ang pagkitid ng balbula ay nasa moderate level. Hindi kailangan ng emergency surgery. Kailangan lang ng adjustment sa gamot at 2 araw na pahinga. Ibig sabihin, hindi na po delikado ang buhay niya? Tanong ni Don Ricardo. Tumango ang doktor. Opo, uminom lang po kayo ng gamot at iwasan ang pagod, magiging maayos po kayo. Pero pagbalik ninyo sa Maynila, ipinapayo kong magpa-check up kayo ulit. Napaiyak ako. Ilang oras lang ang nakalipas, iniisip ko na ang pinakamasama. Hindi ko inasahan na ganito kabilis at katumpak ang diagnosis. Nakahinga na rin ng maluwag si Jitan. Salamat Doc, maraming salamat. Ngunit hindi pa doon natapos ang sorpresa. Dinala kami ng doktor sa consultation room ng parmasyutiko. Ipapapaliwanag po ng detalyado ang mga gamot bago kayo umuwi. Isang babaeng parmasyutiko ang naghihintay sa amin. Maingat niyang sinuri ang listahan ng mga gamot na dati nang iniinom ni Don Ricardo. Titingnan ko po ang interaction ng dati ninyong gamot at ng bagong reseta. Ipinasok niya ito sa computer at ipinaliwanag ang tamang oras at paraan ng pag-inom. Ito po, pagkatapos ng almusal. Ito naman, pagkatapos ng hapunan. Bawal po ang alak. Isinulat pa niya ang mga instruksyon sa bawat supot ng gamot. Pagbalik ninyo sa Maynila, ipakita ninyo po itong dokumento sa inyong doktor. Muli akong humanga sa kanilang pagkamaalaga. Bihira sa mga ospital, kahit sa Maynila, ang ganito kadetalyadong paliwanag. 2 araw, iwasan po ang pagod. Kung sumakit ulit ang dibdib, tumawag agad sa 911, huling bili niya. Nagpasalamat si Don Ricardo. Salamat po. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito kabait na serbisyo. Pumunta kami sa billing section. Kinakabahan ako. Magkano kaya ang aabutin? Konsultasyon sa espesyalista, kumpletong tests. Sa Maynila, ang ganitong serbisyo ay aabot ng hindi bababa sa 50,000 piso. Ibinigay ng staff ang bill. Kinuha ito ni Don Ricardo at natigilan. Teka, may mali yata dito? Tiningnan ko rin ang bill. Total, 8,500. Para sa mga tests lang ba ito? Bukod pa ba ang doctor's fee? Tanong ni Don Ricardo. Ngumiti ang staff. Hindi po sir, kasama na po lahat diyan. Konsulta, ECG, blood test, X-ray, ultrasound at mga gamot. Sa harap ng resibo, natulala ang mga bigating negosyante. Muling tiningnan ni Gita ng bill, hindi ka panipaniwala. Sa St. Luke's, 10 beses siguro ang halaga nito. Tama siya, sa Maynila, ang cardiac ultrasound pa lang ay aabot na ng 10,000 piso. Dito, lahat ng tests at konsultasyon ay 8,500 piso lang. Bumulong si Don Ricardo. Paano ba natin tinatrato ang mga pasyente sa atin? Nakakahiya. Ako rin ay nagulat. Ngayon lang ako nakakita ng isang lugar na may mataas na kalidad ng serbisyong medikal at makatwirang presyo ng sabay sa Pilipinas. Karaniwan ay kailangan mong pumili. Kung maganda ang serbisyo, mahal. Kung mura, mahaba ang pila o mababa ang kalidad. Ngunit dito, iba. Bilis, katumpakan, kabaitan, at makatwirang presyo lahat ay balanse. Paglabas namin ng ospital, ibang-iba na ang ekspresyon ni Don Ricardo. Hindi na siya maputla, kundi may malusog na kulay na. Ngunit higit sa lahat, nagbago ang kanyang mga mata. Ang tingin niya sa lugar na ito ay tuluyan nang nagbago. Patawad Isabel, sabi ni Don Ricardo sa akin. Nagkamali ako ng akala sa probinsya. Masyado akong mapanghusga. Ang lugar na ito ay tunay na kahanga-hanga. Habang naghihintay kami ng taxi, sinabi ni Jitan, hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ang ambulansyang dumating sa loob ng 4 na minuto, ang lahat ng tests na natapos sa loob ng 50 minuto, at itong napakamurang bayarin. Tumango ako. Sa totoo lang, hindi rin ako makapaniwala. Ang pagkamangha na nagsimula sa airport ay umabot sa sukdulan sa ospital. Sa taxi pabalik, habang nakatingin si Don Ricardo sa labas, sinabi niya, iba ang pagpapahalaga ng mga tao rito sa buhay, mas inuuna nila ang tao kaysa pera. Tama ang sinabi niya. Ang naramdaman ko sa ospital ay hindi lang kahusayan. Ito ay ang init ng pag-aalaga sa pasyente, ang paggalang sa buhay na nakapaloob sa sistema. Pagdating namin sa hotel, naghihintay ang ibang pasahero sa lobby. Lahat sila ay nag-aalala. Ricardo, ayos ka lang? Salubong ni G. Lim. Ngumiti si Don Ricardo. Ayos lang? Hindi lang ako ayos, humanga ako. Ikinuwento niya ng detalyado ang mga nangyari. Ang 4 minutong ambulansya, ang mabilis na pagsusuri, ang AI-assisted diagnosis,
at ang hindi ka panipaniwalang bayarin sa ospital. Ang mga mukha ng mga pasahero ay unti-unting napuno ng pagkamangha. Lahat iyon, ale 8,500 lang. Ulit ni Dr. Santos. Oo, hindi rin ako makapaniwala noong una, pero heto ang resibo, sabi ni Don Ricardo. Nang gabing iyon, habang nakatayo ako sa bintana, pinagmasdan ko ang mga ilaw ng Clark. 24 oras ang nakalipas. Ang lugar na ito ay estranghero at puno ng pangamba para sa amin. Ngayon, iba na. Unti-unti kong naiintindihan kung paano gumagana ang lugar na ito. Ang paliparan, ospital, urban planning lahat ay magkakaugnay. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang sistemang dinisenyo na nakasentro sa tao. Lalo na ang pag-aalaga sa mga matatanda at mahihina ay nakatanim sa buong komunidad. Kinabukasan, napagdesisyonan naming libutin ang Clark. Pinayagan na rin ng doktor si Don Ricardo na maglakad-lakad ng marahan. Gusto kong malaman, ang paghangang naramdaman ko sa ospital, mararamdaman din kaya sa bawat sulok ng lugar na ito? O espesyal lang ba ang airport at ospital? Kinabukasan, personal naming nalaman ang sagot at ang karanasang iyon ang tuluyang babago sa pananaw ng mga pasahero. Ang mga mamamayang nakita namin sa shuttle, sa kalsada, sa mga tindahan sila ang tunay na mukha ng lugar na ito. Kahanga-hanga ang sistema, ngunit mas kahanga-hanga ang mga taong bumuo at nagpapanatili nito. Alas 10 ng umaga kinabukasan, sumakay kami sa isang P2P point-to-point bus para pumunta sa isang makasaysayang lugar. Ayon sa doktor, kailangan ni Don Ricardo ng magaang paglalakad at gusto rin ng iba na maranasan ang pang-araw-araw na buhay dito. Pagpasok pa lang namin sa terminal, nagsimula na naman ang pagkamangha. Ang terminal ay kasing linis at moderno ng isang mall. Ang sahig ay kumikinang at maliwanag ang ilaw. Terminal ba talaga ito? Bulalas ni Lim habang palingalinga. Mas malinis pa sa ilang terminal sa Maynila. May mga elevator at escalator sa lahat ng dako. Dinisenyo ito para madaling magamit ng mga matatanda. Sumakay kami sa elevator pababa sa platform. Sa loob, may braille na gabay at voice announcement. Napansin ni Dr. Santos, ginawa ito para kahit ang mga bulag ay makakagamit ng mag-isa. Ang platform ay puno ng tao dahil rush hour. Ngunit walang kaguluhan. Lahat ay nakapila ng maayos. Ang tanawin ng mga taong matiyagang naghihintay sa likod ng dilaw na linya ay isang bagong sorpresa para sa amin. Lahat sila, nakapila. Gulat na tanong ni Lim, sa Maynila, lalo na sa rush hour, karaniwan ang unahan at tulakan. Dumating ang bus at bumukas ang pinto, ngunit walang sumubok na maunang sumakay. Hinintay nilang makababa ang lahat ng pasahero. Pagkatapos, saka pa lang sila nagsimulang sumakay. Resulta ba ito ng edukasyon o may batas para rito? Tanong ni Don Ricardo. Hindi ko rin alam, ngunit naramdaman kong ito ay kultura, hindi batas. Ang pagbibigayan ay nakagawian na. Sumakay kami. Ang loob ng bus ay malinis at komportable. Maluwag ang mga upuan at may mga handrail sa iba't ibang taas para sa lahat. Walang kahit isang basura sa sahig. Habang naghahanap kami ng upuan, isang dalaga ang lumapit kay Tan. Walang imik siyang tumayo at itinuro ang kanyang upuan. Nag-aalok siya ng kanyang pwesto. Sinabi ni Tan na ayos lang siya, ngunit ngumiti lang ang babae. Sige na po, sabi niya sa Filipino, at lumipat sa ibang lugar. Hindi ito pilit, natural na natural ang pag-aalok niya. Nang umupo si Tan, namula ang kanyang mga mata. Salamat, nanginginig niyang sabi. Ako man ay naantig. Sa 15 taon kong paglalakbay, ngayon lang ako nakakita ng ganito ka-natural na pag-aalaga. Sa sumunod na hintuan, isang high school student naman ang nag-alok ng upuan kay Don Ricardo. Nakita niyang sumakay ang matanda, kaya agad siyang tumayo. Walang nagsabi sa kanya, kusa niya itong ginawa. Hindi lang ito simpleng edukasyon, bulong ni Dr. Santos. Nakatatak na sa kanilang kultura, para bang nasa dugo na nila. Hanggang sa makarating kami sa aming destinasyon, ilang beses pa naming nasaksihan ang pag-aalok ng upuan ng mga nakababatang pasahero. Lahat ay kusa. Pagbaba namin ang mga tao sa escalator ay pinapauna kami. Alam nilang may kasama kaming matanda, kaya kusa silang nagbigay daan. Isang lalaki ang sumenya sa amin, mauna na po kayo. Ganoon din sa hagdanan, isang binata ang sumabay sa pag-akyat ni Don Ricardo na tila binabantayan siya para hindi matumba. Okay lang po kayo, Tay? Dahan-dahan lang po, sabi niya. Paglabas namin sa kalsada, sinabi ni Lim, ang mga tao dito,
Tinitingnan ang mga matatanda hindi bilang pabigat, kundi bilang mga mamamayang dapat igalang. Tama siya. Sa lipunang ito, ang mga matatanda ay hindi kinakawawaan, kundi iginagalang. Ang mga bangketa ay malapad at patag. May mga braille block para sa mga bulag at mga ramp para sa mga naka-wheelchair. May mga bench din sa bawat sulok kung saan maaaring magpahinga. Tingnan ninyo ang disenyo ng mga bench, sabi ni Jitan habang umuupo. May sandalan at armrest, komportable para sa mga matatanda. Naglakad kami ng dahan-dahan. Ang kalinisan ng kalsada ay kapansin-pansin. Walang basura at ang mga tindahan ay maayos. Itinuro ni G. Lim ang isang convenience store. Isang naka-wheelchair ang papasok at ang automatic door ay malawak na bumukas para sa kanya. Pumasok din kami. Maluwag ang pasilyo at ang mga estante ay may iba't ibang taas para maabot ng lahat. Kapakanan, kalusugan at urban planning na magkakaugnay. Naintindihan namin ang kahulugan nito sa bus at sa kalsada. Hindi lang ito tungkol sa magagandang pasilidad. Ang buong lipunan ay dinisenyo para alagaan ang mga mahihina at isinasabuhay ito ng mga mamamayan. Oras na ng tanghalian at humanap kami ng isang restaurant. Doon, muli naming naranasan ang pagkamaalaga ng mga Pilipino sa lugar na ito. Ang nangyari sa restaurant, ang lalong nagpalalim sa kanilang paghanga. Pumasok kami sa isang tradisyonal na Kapampangan restaurant. Sa pasukan pa lang, may rampa na sa tabi ng hagdan. Ang loob ay pinaghalong tradisyonal at moderno. Isang waiter ang gumabay sa amin sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang mga upuan ay komportable. Nang ibigay ang menu, may mga paliwanag sa Ingles. Nakalista ang mga sangkap at posibleng allergens. Mayroon po ba kayong dietary restrictions? Tanong ng waiter. Nagtaas ng kamay si Don Ricardo. Kailangan kong iwasan ang maalat. Tumango ang waiter. Kung gayon po, itong ulam na ito ay i-a-adjust namin ang alat para sa inyo. Masarap pa rin po pero mas healthy. Nang sabihin din ni G. Tan na diabetic siya, agad na nagrekomenda ang waiter ng low sugar options. Habang naghihintay, napansin namin ang ibang mga mesa. May mga matatandang kumakain at ang mga waiter ay maasikaso sa kanila. Nang dumating ang pagkain, isang babaeng naka-Filipinyana ang nagpaliwanag sa bawat putahe. Ito po ang ating appetizer, isang modernong bersyon ng tradisyonal na sisig. Tradisyon? Tanong ni Don Ricardo. Ngumiti ang babae. Opo, ang bawat putahe po namin ay may kwento at pilosopiya. Ipinaliwanag niya ang kasaysayan ng bawat pagkain. Bulalas ni G. Lim, may ganitong pilosopiya pala sa pagkain. Bihira ito. Ang pagkain po sa aming kultura ay hindi lang pampabusog, ito rin ay gamot, paliwanag ng babae. Ang mga halamang gamot dito ay may iba't ibang benepisyo. Nagningning ang mga mata ni Dr. Santos. May siyentipikong basehan ba iyan? Opo, daan-daang taon na pong napatunayan sa tradisyonal na medisina at ngayon, kinikilala na rin ng Western medicine, sagot ng babae. Masarap ang pagkain. Kahit ang hindi maalat na ulam ni Don Ricardo ay malasa, paano nila nagagawang ganito kasarap kahit binawasan ang asin? Namamangha niyang sabi. Sa gitna ng pagkain, lumapit ang isang waiter. Kumusta po ang pagkain? May kailangan pa po ba kayo? Hindi sila nakakairita pero laging nariyan kapag kailangan. Bago matapos, ang mismong chef ang lumapit para bumati. Nasiyahan po ba kayo sa pagkain? Tumango kaming lahat. Ngumiti ang chef. Ang mga putaheng natikman ninyo ay modernong interpretasyon ng mga tradisyonal na lutuin ng aming mga ninuno. Pinapanatili ang lasa habang isinasaalang-alang ang kalusugan. Paano ninyo nagagawang panatilihin ang tradisyon habang nagbabago? Tanong ni Don Ricardo. Pinapahalagahan po namin ang tradisyon, pero hindi kami nagpapakulong sa nakaraan. Binuo namin ang halaga ng tradisyon para umangkop sa kasalukuyan. Ganoon po sa pagkain, sa arkitektura, sa lahat ng bagay. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Iyon ang paliwanag sa lahat ng nakita namin. Ang tradisyon ng paggalang sa nakatatanda ay nagresulta sa kultura ng pag-aalok ng upuan. Ang diwa ng komunidad ay nakikita sa disenyo ng lungsod. Paglabas namin, sinabi ni Jitan, hindi lang tayo kumain, naranasan natin ang kultura ng Pilipinas. Sa hapon, habang naglalakad, dumaan kami sa isang maliit na parke. Isang matandang lalaki na nakaupo sa bench ang nabitawan ang kanyang tungkod. Agad na tumakbo ang dalawang batang elementarya para pulutin ito. Heto po, lolo. Ngumiti ang mga bata habang inaabot ang tungkod. Salamat mga apo, sabi ng matanda. Ang natural na interaksyong iyon ay nakaantig sa amin. Walang nagsabi sa mga batang iyon,
pero kusa silang kumilos, sabi ni Dr. Santos. Edukasyon, dagdag ni Don Ricardo. Natutunan sa bahay, sa eskwela, sa lipunan, at sa halimbawang ipinapakita ng mga nakatatanda sa kanila. Gabi na nang bumalik kami sa hotel, tahimik ang lahat, ngunit ito ay katahimikan ng malalim na paghanga. Sa taxi, nagsalita si Jilim. Buong buhay ko, akala ko ang Maynila na ang pinakamagaling sa Pilipinas, nanginginig ang kanyang boses. Pero ang nakita ko sa 2 araw na ito ay yumanig sa paniniwala ko. Tumango si Don Ricardo. Hindi lang teknolohiya o sistema ang kahanga-hanga, ang puso ng mga tao. Iyon ang tunay na sukatan ng isang maunlad na lugar. Napagtanto ko, tuluyan nang nagbago ang tingin nila. Ang pagmamaliit ay napalitan ng respeto. Ngunit hindi pa namin alam ang mangyayari kinabukasan, isang insidenteng mag-aangat sa lahat ng karanasang ito sa ibang antas. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. Ang mga karanasan sa loob ng 3 araw ay paulit-ulit sa isip ko at napansin ko, ako rin ay nagbabago. Ang itinuro sa akin ng lugar na ito at ng mga tao nito, ang tunay na kaunlaran ay hindi galing sa matataas na gusali, kundi sa pusong gumagalang sa kapwa. Sa 3 araw, pumunta kami sa isang viewing deck para makita ang kabuuan ng Clark. Habang pababa kami, isang bahagi ng hagdanan ang isinara para sa maintenance, kaya't kailangan naming gamitin ang emergency exit. Dahan-dahan kaming bumaba. Mga 5 palapag pa lang, biglang natumba at napaupo si Don Ricardo. Nahihilo ako. Namutla siya at pinagpawisan. Napagod ang kanyang puso. Nataranta kaming lahat. Tulong! Sigaw ni G. Tan, pero walang gaanong tao sa emergency exit. Akmang tatawag na ako sa 911 ng isang high school student na paakyat ang tumakbo palapit sa amin. Mukha siyang 17 taong gulang. Okay lang po ba kayo, Lolo? Walang pag-aalinlangan. Inayos niya ang posisyon ni Don Ricardo na kahiga na bahagyang nakaangat ang mga paa. Hinga po ng malalim, dahan-dahan. Kinapa ng estudyante ang pulso ni Don Ricardo at binilang ito habang nakatingin sa relo. Natigilan ako. Paanong ang isang 17 sa anyos ay ganito kakalmado sa pagbibigay ng first aid? May malay po siya at may pulso. Magiging okay po siya, sabi ng estudyante sa akin sa Ingles. Nakatawag na po ba kayo sa 911? Tumango ako habang tumatawag. Patuloy na inoobserbahan ng estudyante si Don Ricardo. Lolo, masakit po ba dibdib ninyo? Umiling si Don Ricardo, nahihilo lang. Nakahinga ng maluwag ang estudyante. Mabuti po. Mukhang hindi atake sa puso. Nag-aaral ka ba ng medisina, iho? Tanong ni Dr. Santos. Umiling ang estudyante. Hindi po, grade 11 po ako. Tinuro po sa amin sa school. Lahat kami ay napatingin sa kanya ng may pagtataka. Sa school? Tumango siya. Opo, sa Pilipinas po, required sa lahat ng senior high ang basic life support at disaster risk reduction management. Tinuturuan po kami ng CPR at first aid. Ibig sabihin, lahat ng estudyante ay marunong nito? Tanong ni Jilim. Ngumiti ang estudyante. Yung basic po, lahat kami. Kumuha rin po ako ng certification para sa CPR last year. Dumating ang ambulansya sa loob ng 5 minuto. Tinanong ng paramedic ang estudyante. Anong nangyari? Kalmadong ipinaliwanag ng estudyante. Nahilo po siya sa hagdan at napaupo. May malay po at normal ang pulso. Tinapik ng paramedic ang balikat ng estudyante. Good job, kid. Dahil sa'yo, naiwasan ang mas malalang pinsala. Habang sinusuri si Don Ricardo, nilapitan ko ang estudyante. Salamat talaga. Paano ka naging ganoon kakalmado? Kinabahan din po ako noong una. Pero naisip ko, gawin ko lang po yung tinuro sa amin sa school, nahihiya niyang sabi. Sino ang nagturo sa inyo sa school? Tanong ni Jitan. Yung NSTP teacher po namin. Malaking tulong po yung video na ipinakita niya, gawa po ng Philippine Red Cross. Pero yung module po ay galing sa isang foundation sa Maynila, sagot niya. Biglang nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Philippine Red Cross, na suportado ng isang foundation sa Maynila. Naalala ko, si Don Ricardo ay isa sa mga pangunahing benefactor ng foundation na iyon. Ang programang tinulungan niyang pondohan ay umabot sa probinsya, nagturo sa isang estudyante at ang estudyanteng iyon ay nagligtas ngayon sa kanyang buhay. Ang siklo ng kabutihan. Nanginginig na sinabi ni Don Ricardo sa estudyante, Salamat, iho. Maraming salamat. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Naku, wala po iyon. Ginawa ko lang po ang tama, sabi ng estudyante. Sinabi ng mga paramedic na pagod lang at stress ang dahilan. Isang araw na pahinga lang ay sapat na. Aalis na sana ang estudyante.
Mauna na po ako, may late na po ako sa klase. Pinigilan siya ni Jitan. Sandali, anong pangalan mo? Joey de la Cruz po. Gusto mo bang maging doktor balang araw, Joey? Tanong ni Dr. Santos. Umiling siya. Hindi po. Gusto ko pong maging bumbero. Gusto kong tumulong sa mga tao. Natigilan kaming lahat. Ang pangarap ng isang 17 anyos, ang dalisay na puso niya, ay tumama sa aming mga puso. Pagbalik namin sa hotel, nag-isip ako. Ano ang dahilan kung bakit kahanga-hanga ang lugar na ito? Ang Pilipinas ay isang bansang tinatanggap ang tulong, pinapaunlad ito at ibinabalik sa iba. Tinanggap nila ang kaalaman sa first aid, itinuro sa lahat ng estudyante, at ngayon ay nakakapagligtas na sila ng buhay. Ito ay hindi lang panggagaya, ito ay pag-aaral, pag-unlad at pagbabahagi. Hapon, bumaba si Don Ricardo sa lobby. Mga kaibigan, may desisyon na ako. Matatag ang kanyang boses. Pagbalik natin sa Maynila, ibabahagi ko ang lahat ng natutunan natin dito. Sa business sector, sa gobyerno, sa medisina, sa edukasyon. Sang-ayon ako, sabi ni Jitan. Kailangan nating dalhin ang kahanga-hangang sistemang ito sa Maynila. Seryosong sinabi ni G. Lim, hindi ito isang simpleng tour. Isa itong pag-aaral, isang paglalakbay para matuto mula sa isang huwaran. Isang huwaran na matatagpuan sa sarili nilang bansa. Kinabukasan, araw na ng pag-uwi. Pag-check out namin, sinabi ng staff, nasiyahan po ba kayo sa inyong biyahe? Hindi ito biyahe, sagot ni G. Lim. Isa itong pagising, salamat. Sa taxi, tahimik ang lahat. Ang tanawin ng Clark na 3 araw na ang nakalipas ay pareho lang. Ngayon ay ibang-iba na sa aming mga mata. Yung mga gusaling iyon, bulong ni Jitan. Noon, mga gusali lang. Ngayon, nakikita kong mga espasyo pala ito para sa tao. Sa airport, muli kaming humanga, mabilis at maayos ang proseso. Sa harap ng boarding gate, nagsalita si Don Ricardo. Aaminin ko, tutol akong pumunta rito. Akala ko delikado. Iyon ay prejudice. Tumango si Jitan. Ako rin. Akala ko, mas atrasado ang probinsya kaysa Maynila. Nagkamali tayo. Lubos na nagkamali, sabi ni G. Lim. Ang Pilipinas, may mga lugar palang dapat nating tularan. Isang tunay na maunlad na lugar sa lahat ng aspeto, dagdag ni Dr. Santos. Lahat ay nagbahagi ng kanilang karanasan. Ang 10 minuto sa airport, ang 50 minuto sa ospital, ang pag-aalok ng upuan, ang serbisyo sa restaurant, at si Joey, lahat ay magkakaugnay. Hindi ito nagkataon lang, pagtatapos ni Don Ricardo. Ito ay isang sistemang gumagalang sa tao. Iyon ang bumuo sa lugar na ito. Nang lumipad ang eroplano at unti-unting lumayo ang lupain ng Pampanga, sinabi ni Don Ricardo, babalik ako dito, kasama ang mga apo ko. Sa biyahe, hindi sila tumigil sa pag-uusap tungkol sa kanilang karanasan. Ang ibang crew ay nagulat. Talaga po bang ganoon kaganda sa Clark? Tanong ng isang kasamahan ko. Tumango ako. Kailangan mong makita para maniwala. Hindi kayang ipaliwanag ng salita. Pagdating namin sa Maynila, may mga pamilya at reporter na naghihintay. Hinarap sila ni Don Ricardo. Nag-emergency landing kami dahil sa bagyo. At ang 3 araw na iyon ang nagpabago sa buhay ko. Ano po ang nakita ninyo doon? Tanong ng isang reporter. Nakita ko ang isang tunay na maunlad na pamayanan, sagot ni Don Ricardo. Isang lugar na dapat tularan ng Maynila. Ang mga salitang iyon ang naging headline kinabukasan. Ang artikulo ay lumikha ng alon sa buong bansa. Ang mga elitistang buong buhay na ipinagmalaki ang Maynila ay humanga sa isang probinsya. Ang kanilang pagbabalik ay nagdala ng hangin ng pagbabago. Iminungkahi ni Don Ricardo sa gobyerno na pag-aralan ang crisis response system ng Clark Airport, ang patient-centered service ng ospital doon, at ang safety education program sa mga paaralan. Si G. Tan ay nagsimulang mag-incorporate ng mas people-centric design sa kanyang mga proyekto. Si G. Lim ay nagsimulang magbigay ng mga talumpati tungkol sa kahalagahan ng community spirit. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, madalas na ako sa rutang Maynila-Clark. Sa bawat biyahe, may mga pasaherong unang beses pupunta doon. Kapag nagtatanong sila, ligtas ba sa Clark? Buong tiwala kong sinasabi, ito po ay isa sa pinakaligtas at pinakamaalagang lugar sa Pilipinas. Ang 5 minuto ng isang emergency landing ang nagpabago sa buhay ko at sa pananaw ng alta sosyedad ng Maynila. Ang buto ng pagbabago na kanilang itinanim ay tumutubo na ngayon sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sigurado ako, ang tunay na kaunlaran ay hindi nasusukat sa matataas na gusali o teknolohiya, kundi sa isang lipunang nag-aalaga sa mahihina at gumagalang sa lahat.
Ang Pilipinas ay may kakayahang maging ganoong bansa. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Ipinapaalala nito sa atin kung gaano dapat ipagmalaki ang mga bagay na akala natin ay simple lang sa ating bansa. Salamat sa panonood.